Hello po! Welcome back to my channel. So for today's video, I will share with you kung paano nga ba mag-apply ng maternity benefit online or the MatBen 2 and magkano ba ang nakuha ko na SSS maternity benefit at ano-ano ba yung mga requirements na pinasa ko. So, disclaimer lang po, lahat po ng sasabihin ko dito sa video na to ay based lamang po sa aking experience. And please remember na this video is for voluntary contributor. So, please continue on watching and please subscribe to my channel. So, first thing na kailangan po nating gawin ay mag-login po tayo sa ating SSS portal. So, after you signed in, go to Benefits, apply for maternity benefit. So, dito po, nakalagay po dito yung maternity benefit application. So, yung inyong email or home address, your mobile number and landline and email address, and also your disbursement account number. So, dito, ano-ano nga ba yung mga requirements na kailangan nating i-upload? So, these are the list of documentary requirements. So, ang i-share ko lang po sa inyo ay yung for voluntary contributor or self-employed contributor. So, ang basic requirement po, una ay yung live birth certificate or proof of child's birth. So, maalin po dito sa A, B, or C ang pwede nyo pong isubmit. So, sa letter A, child certificate of live birth. And dapat po, ito po ay issued by the LCR. So, yung pinasa ko po ay like this. So, kung makikita nyo po, meron pong stamp ng Office of the City Civil Registrar. So, kailangan po ito ay inyong ma-process. So, after nyo pong manganak, yung pong inyong kasama sa hospital or your husband or your mother, sila po yung mag-aasikaso ng papel ni baby. So, dapat po, after nyo po manganak, ay ipasa po yung mga requirements na kailangan. And then, kapag po nakuha yung certificate of live birth, kailangan po nilang pumunta sa munisipyo para po magpa-stamp ng LCR. So, after po nun, pwede din pong child's CLB or COD or letter C, report of child's birth issued by the Philippine Embassy. So, sa akin po, ang pinasa ko lang po dyan yung letter A. Okay po. So, meron din pong requirement para sa stillbirth or fetal death, for miscarriage, or for ectopic pregnancy. Ayun po yung mga requirements. Meron din po mga supporting documents na kailangan nyo. So, ako po ay married, so wala na po akong ibang pinasang requirement or pinasang other supporting documents. So, ito po ay para sa mga qualified as solo parent. So, ito po yung inyong kailangang ipasa din po. So, maalin lang din po dito sa A, B, or C. So, yan. At kapag naman po kayo cesarean, if cesarean section, ito po yung mga supporting documents na kailangan nyo din pong ipasa. Okay. So, kapag po kayo self-employed, voluntary overseas Filipino worker, members who were previously employed, or kayo po ay dating empleyado, so ito po ay kailangan nyo din po magpasa, maalin din po dito. So, una ay yung certificate of separation from your employment. Okay. So, pwede din pong if the member cannot secure certificate of separation from employment, pwede din po kayo magpasa ng affidavit of undertaking from duly administered by the SSS branch official employee. So, ito po yung mga
kailangan yung ipasa. So, sa akin po, dahil po ako'y voluntary at matagal na panahon na po akong walang trabaho, so hindi ko na po kailangan ng COE or Certificate of Separation from previous employer. So, ang pinasa ko lang po talaga ay yung live birth certificate ng aking baby na issued by the LCR. So, if okay na po sa inyo yung inyong requirements at okay din po yung inyong disbursement account, proceed na po tayo. So, dito po, kailangan nyo pong i-fill yung date of delivery or miscarriage or ETP. So, ito po example lang. So, for example, August 25, 2023. So, number of pregnancy, pang ilan nyo po ba yung baby? Pang una, pangalawa, pangatlo. So, for example, pangalawa. So, let's proceed. So, dito po, kailangan nyo pong i-click yung type of delivery. Ito po ay live birth. Kung kayo po ba ay solo parent or with allocated leave credits. So, sa akin po, click ko lang po ay live childbirth. And then, click nyo po kung kayo miscarriage or stillbirth. So, sa akin po ay live birth lang. So, kung already separated from employment, within the employment period or within 6 months from the date of separation from employment, click nyo din po yan. So, yung pong inyong disbursement account, so, isa lang po yung sa akin. So, GCash lang po yung ginamit kong disbursement account. So, please remember po, kung GCash po yung gagamitin nyo, dapat po ito ay fully verified. Yung pangalan nyo po or yung full name nyo sa GCash, dapat yun din po yung full name nyo sa SSS. So, dapat magkatugma po yung pangalan nyo doon sa dalawa. Click proceed. After po noon, makikita nyo po dyan yung estimated amount of benefit. Kung magkano po yung estimated na makukuha nyong SSS maternity benefit. So, dito din po ay i-attach nyo yung documentary requirements. So, i-click nyo lang po yung choose document at paalala lang po kapag po ipapasa nyo yung inyong document, kailangan po i-rename nyo yung inyong documents. For example, live birth certificate. Ganun po yung pangalan ng inyong document. So, hindi po pwede na ang pangalan po ng document nyo is screenshot 12345. Ano po? So, and then, after po noon, click nyo lang po yung I certify that all the information and documents provided are true and correct. So, after nyo pong ma-proceed yun, may matatanggap po kayong message from SSS. So, katulad po nung akin, ito po ay final ko po siya noong May 30. So, nanganak po ako May 25. Nag-file po ako ng MAT2 noong May 30. So, ito po ay nag-email po ang SSS na you have successfully submitted your maternity benefit application to SSS at nandun din po yung transaction number. Okay. So, and then, noong May 31 po, na-approve na po yung aking maternity benefit. So, dito po makikita niyo po yung date submitted, May 30, date approved, and amount of maternity benefit. So, kung magkano yung makukuha nyo na benefit. So, next naman po, after po ma-approve yun ng SSS, nag-intay lang po ako ng ilang araw. So, after 5 days or 6 days, dumating na po yung aking maternity benefit sa GCash. So, noong June 6, 2023, 8:31 a.m., your maternity benefit had been successfully credited to your preferred disbursement account. So, again po, ang disbursement account ko po noon ay GCash. So, ayun po, na-credit na po siya after 6 days. So, ayun po guys. So, ganun lang po kabilis ma-approved
yung aking maternity benefit sa SSS. Ang ginamit ko pong disbursement account is GCash, fully verified. Yung pangalan ko po sa SSS at pangalan ko po sa GCash ay parehas po. And then, yung akin pong status sa SSS is single. Yung pangalan ko din po doon ay single pa. So, hindi na po ako nag-change status and change name. Kasi nga po, ang pangalan ko po sa GCash ko ay single pa din po. So, mahahaba pa po yung process kung nag-change name pa po ako. So, okay lang po kung kayo ay single pa doon sa inyong SSS. So, wala naman pong problema. So, ayun po. So, I hope na this video ay nakatulong po sa inyo. So, paalala lang po na ito pong sinishare kong video is based lamang po sa aking experience. At ito po ay voluntary contribution. So, hindi po ako employed. So, hindi po employer yung nag-process ng aking maternity benefit. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comments, nagla-like, at nagsusubscribe sa aking channel. So, if you have any questions, please comment down below. So, thank you for watching!